Magandang araw po sa lahat ng tagapakinig. Gusto ko lamang pong ibahagi yung aking karanasan nung ako ay nag-aaral pa dyan sa Maynila. Ako nga po pala si Rick at habang isinusulat ko po itong kwento ko ay hindi ko mapigilang kilabutan sa kinauupuan ko. Sa kasalukuyan po ay nagtatrabaho na ako bilang isang factory worker dito sa Canada. Ngunit noon po ay dati akong teacher sa sekundarya sa isang paaralan sa Maynila. Bata pa lamang ay sanay na po ako sa hirap ng buhay, Miss Terry. Hindi naman po kasi kami lumaki sa karangyaan. Simple lamang po ang trabaho ng aking mga magulang. Working student po ako nung panahon na yon sa isang sikat na fast food chain. Estudyante sa umaga at service crew naman po sa gabi. Malayo po ang bahay namin sa pinapasukan kong university. Aabutin ako ng 3 oras na biyahe. Isama mo pa yung traffic at dami ng pasahero. Sa kadahilanang yun ay naisipan kong mangupahan na lang. Total, magkalapit lang naman ang university at yung fast food na pinapasukan ko para na din makatipid ako sa oras at pamasahe. Nagpaalam ako noon sa aking mga magulang na kung pwede bang mangupahan na lang ako. Nakita ko sa mukha nila ang pag-aalala pero naisip nila kasi na para makapagpahinga ako ng maayos. Kaya pumayag na rin po sila, Miss Terry. Isang araw ay sinamahan ako ni Bert sa kanyang inuupahan. Classmate ko siya at service crew din siya sa aking pinapasukan. Nabalitaan kasi niya na aalis na rin daw yung kasama niya sa kwarto. Kaysa sa iba pa daw mapunta, ay mas mabuting ako na lang din ang makasama niya. Total ay magkaklase naman at magkatrabaho kami. Nakausap namin ng landlord at ire-reserve na lang daw sa akin ang kwarto dahil sa susunod na linggo pa daw makakaalis ang kasalukuyang umuupa dahil may inaasikaso pa raw ito. Ang kaso ay dala ko na yung iba kong gamit at uniform nung araw na yon at meron din akong duty sa gabi kaya hindi na ako pwede pang umuwi sa amin. Kaya naghanap kami ni Bert ng iba pang bed space sa kalapit na lugar. Pero halos lahat puno na. Ilang oras din kaming naghanap hanggang sa makakita kami ng isang mauupahan. Sakto ay kakaalis lang daw ng umuupa dito. Nagtanong kami kung maaari bang 2 linggo lang ang itagal ko doon. Nabanggit namin na may hinihintay lang talaga kaming umalis sa una naming napuntahan na bed space. Wala naman daw problema ayon kay Nanay Lorna. Yun ang pangalan ng landlord. Medyo may kalayuan nga lang ito sa university pero ayos na din pagtiyagaan kung ilang linggo lang naman. Nung makita namin ni Bert ang kwarto ay hindi siya kalakihan. Pero okay na rin sa akin since solo lang naman ako sa kwarto. Hindi katulad doon kila Bert na 2 kama sa isang kwarto. Biniro ko pa si Bert noon na baka dito na lang ako para hindi ko marinig ang hilik niya. Ngunit seryoso ang mukha ni Bert at sinabi niyang medyo creepy doon sa lugar na yon. Sabay sabi na malamang merong multo. Doon naman ay natawa lang ako ng malakas. Hindi ko naman siniseryoso ang mga biro niya dahil hindi ako masyadong nagpapaniwala sa ganun. Ang forma nga po pala ng bahay, Miss Terry, ay 2-story. Sa first floor ay sila Aling Lorna at yung mga anak niya. Sa second floor naman ay kaming mga tenants niya.
Mahaba yung hallway. May ilaw naman pero parang panahon pa ni kopong-kopong yung bumbilya. Halos hindi lumiliwanag yung lugar. Pero wala naman pong problema sa akin yun, lalo na't hindi naman ako magtatagal. Ang mahalaga ay may matirhan ako bago tuluyang lumipat kila Bert. Hindi pa uso yung mga cellphone na may camera nung panahon na yon. Kaya puro text at tawag lang ang pangangamusta ko sa mga magulang ko. Isang gabi, sumama ang tiyan ko kaya hindi ako nakapasok sa aking trabaho. Tinawagan ko agad ang aking nanay at sabi niya magpahinga na lang muna ako at uminom ng gamot. Nung gabing yon, nakahiga lang ako pero hindi ako makatulog. Nakatitig lang ako sa kisame ng kwarto at paminsan-minsan ay sumisilip ako sa bintana para makita yung mga taong dumadaan. Pawis na pawis din ako dahil sobrang maalinsangan hanggang sa maisipan kong idikit ang tenga ko sa dingding ng kwarto. Plywood lang yung pagitan mula sa kabilang kwarto kaya pinakinggan ko kung may maririnig ako. Curious din kasi ako kung lalaki o babae ba ang tenant sa katabi kong kwarto. Pero wala naman akong narinig. Hanggang sa malaglag yung bag ko sa pagkakasabit. Natanggal pala yung pako kaya ito bumagsak. Doon ay napansin kong may butas sa pinagpakuan at naisipan kong sumilip rito. Dahan-dahang nilapit ko ang isang mata ko sa butas. Kaya naman pala tahimik sa kabilang kwarto ay dahil nasilip ko na ang lalaki sa kabilang kwarto ay nakaupo sa kanyang lamesa at mukhang nakatulog na ito. Sa isip ko ay siguro nakatulog dahil sa sobrang puyat at hirap ng pagre-review niya sa eskwela. Matapos nun, sinawalang bahala ko na at pinilit ko na ring matulog. Kinabukasan pag uwi ko galing eskwela ay agad akong nagpalit ng damit at humiga. Ilang oras pa naman bago ang duty ko kaya naisipan ko munang umidlip. Pero nung papikit na ang aking mga mata ay napatingin ulit ako sa butas. Kaya sinilip ko ulit yung lalaki kung ano kayang ginagawa niya. Nakauwi na ba siya? Doon ay nakita ko siyang nakaupo sa kama at parang nagsasalitang mag-isa. Nasabi ko na lang sa aking sarili na siguro ay nagpa-practice o nagre-rehearse. Baka may reporting sila sa eskwela. Hindi ko rin alam, mystery, kung bakit parang interesado ako sa kanya. Siguro na din sobrang bored ako noon dahil wala naman akong ibang kausap. Nasa trabaho na kami at nabanggit ni Bert na ikadalawang linggo ko na kila Aling Lorna. Nakaalis na rin yung ka-roommate niya kaya pwede na daw akong lumipat kung gusto ko ay kinabukasan pa. Natuwa naman ako kaya nag-text agad ako kay Aling Lorna upang magpaalam. At agad naman itong nag-reply na wala namang problema sa kanya. Napakabait talaga ni Aling Lorna at kung wala lang akong ibang lilipatan na mas malapit dito sa aking trabaho, baka doon na lang ako nagstay. Pag out namin mula sa work, ay nagsabi si Bert na susunduin niya na lang daw ako bukas para may katulong ako sa pagbubuhat ng aking mga gamit. Agad naman ako nagpasalamat at naghiwalay na kami ng daan. Pag uwi ko ay agad kong inayos yung mga gamit at damit ko para bukas paglipat ko ay handa na. Inabot din ako ng ilang oras, buti na lang at walang pasok kinabukasan kaya ayos gabihin ng tulog. Hanggang sa naisipan ko na namang silipin yung lalaki sa butas kung ano naman kaya yung ginagawa nito. Marahan akong sumampa sa kama dahil baka marinig ang langit-ngit nito mula sa kabilang kwarto.
Doon ay nagtaka ako pagsilip ko dahil kulay pula na lang ang nakikita ko. As in, puro pula. Pumasok sa isip ko na baka tinakpan na ng lalaki yung butas sa dingding. Baka napansin niya na may nakakakita sa kanya mula dito sa aking kwarto. Kinabukasan, paglabas ko ng aking kwarto, ay bala ko sanang katukin yung kabilang kwarto para humingi ng paumanhin sa pagsilip ko sa kanya nung mga nakaraang araw. Ngunit nung lalapit ako ng pinto ay narinig ko na ang boses ni Bert at nagmamadali para makaalis na kami. Hinayaan ko na lamang at bumaba na agad ako at inabot ko na ang ilan sa mga gamit ko kay Bert. At sabi ko, hintayin na lang niya ako sa baba. Magpapaalam lang ako kay Aling Lorna. Habang hinihintay ko si Aling Lorna sa kanilang sala, ay nagawi ang mata ko sa kanilang family picture. Ang saya naman, sabi ko. May 3 anak pala si Aling Lorna, 2 lalaki at 1 babae. Yung isa parang pamilyar sa akin ng buka. Nang biglang may nagsalita dahilan ng aking pagkagulat. Si Aling Lorna pala yun. Tinanong niya kung sa anak ba niyang babae ako nakatingin at kung may gusto daw ba ako rito. Natawa na lamang ako at nagsabing hindi. Natuwa lang ako kasi mukhang ang saya-saya nila doon sa family picture nila. Sumagot siya ng oo, masaya pa daw sila bago mamatay si Alan. Bago ako makapagsalita ay nagsimula ng magkwento si Aling Lorna na ang panganay daw nila ay itong si Alan na napakasipag mag-aral. Ngunit na barkada kaya natutong uminom at magbisyo. Nalulung daw ito sa droga hanggang sa pinarehab nila ito. Gusto daw gumaling ni Alan Misteri pero hindi talaga niya kayang pigilan yung pagkagusto niya sa bawal na gamot. Kinulong nila ito doon sa tabi ng inuupahan kong kwarto para mapigilan daw sa paglabas ng bahay. Hanggang sa isang araw na lang, nakita na siyang walang buhay. Kaya kahit kailan ay hindi nila pinaupahan ng kwartong yun dahil nandun yung alaala ng kanilang panganay na anak. Kinilabutan ako sa kinuwento ni Aling Lorna Misteri. Kahit habang naglalakad kami ni Bert papunta sa kanila, hindi pa rin mawala sa isip ko yung kwento ni Aling Lorna. Hindi ko lubos maisip na sa ilang gabi, multo pala yung nakikita ko sa butas. Pero bakit nung huling gabi ay hindi ko na siya nakita? Puro kulay pula na lang na parang tinabingan yung nakikita ko dun sa butas. Matinding panlalambot ng tuhod ang naramdaman ko nung ma-realize ko na isang adik ang anak ni Aling Lorna at isa sa katangian ng adik ay pulang-pula ang mata. Ibig sabihin, Misteri, ay nakikipagtitigan na pala ako sa multo nung gabi na yun. Hindi ko na nabanggit pa kay Bert yung nangyari. Kaya nagdahilan na lang ako sa kanya na dala ng pagod, kaya bigla akong natumba. Sobra kasi akong nanghina talaga nun, Misteri. Kaya hanggang ngayon ay may trauma pa din ako kapag sumisilip ako sa mga peephole ng mga pinto sa mga hotel. Natatakot ako na baka isang araw ay may pula na naman akong makita sa butas. Maraming salamat po sa pakikinig sa aming storya. Maaari po kayong magpadala ng inyong sariling kwentong kababalaghan
sa misteryosadilimtv@gmail.com. Malaking bagay rin po kung kayo ay makakapag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat po at hanggang sa muling Misteryo sa Dilim.